why are we not attending, I think it was clearly stated in our letter. It's because we are objecting. There's a fundamental objection to the proceedings itself because for us, this goes well and beyond what is contemplated within initiation of impeachment proceedings. At saka si Ridon, atat na atat. Atat si Ridon, grabe. Grabing atat ni Ridon. Biro mo, parang lahat-lahat na lang, halos na lang panty ni BP Sara gustong bulat-latin ni Ridon. Pag ako BP Sara, sabihin ko lang, Ridon, dito ka na, pasok ka na sa saya ko para makita mo lahat. Diba? Diyan sila kabalahura mga kababayan ha. Diyan sila kabalahura. Diyan sila magaling. Pero alam nyo ba mga kababayan na ang kanilang mga ginagawa sa sobra nilang excited, sa sobra nilang minamadali at higit sa lahat sila lahat ay atat na atat. Parang hindi na nila alam kung paano nila yon tatapusin. Sa palagay nyo ko ba paano matatapos yon? Steps na daw sila. Pang ilang steps na sila. Papunta na doon sa pinaka-exciting moment sana. Pero saka pa sila naghanap ng ebidensya. Tapos itong nasa depensa ni Inday BP Sara, sinundan lang ang kanilang mga paratang. Kung may nakaatas bang mga detalye sa kanilang sinasabing may ebidensya, kahit wala naman. At ito po mga kababayan, tunghayan natin itong sinasabi ng depensa ni Inday BP Sara. Yan, pakinggan natin. Maganda to mga kababayan. Dito, pag pakinggan mo rito, may matutunan ka. Pero habang pinapanood mo yung kanina, yung sa mini trial, diyan sa Justice Committee, naku po, ang gulo. Pero dito tayo sa depensa, napakalinaw. Makikita natin na hindi talaga perfect ang kanilang ginagawa. Hindi talaga nakasang-ayon sa saligang batas. Kaya, may butas. Ito ang pinakamasakit sa kanila. Sa sobra nilang excited, sa sobra nilang sikap, sobra nilang yakap nila sa sabi katotohanan na to dahil panawagan ng taong bayan, ginamit pa yung taong bayan sa mga hinayupak. Yun, taong bayan. Pero ito na po, pakinggan natin ang depensa ni BP Sara dito sa kanyang impeachment. Ito ang depensa sa kanyang defense team. Yan, pakinggan natin. Article 11 allows the committee to conduct a hearing for purposes of submitting its report to the House of Representatives within 16 session days from referral. The same does not give the committee any power or jurisdiction to conduct any form of trial, whether mini or full-blown, much less receive and try any evidence. That impeachment rules must be compliant with the Constitution is made clear in Francisco versus House of Representatives, wherein the Supreme Court declared Section 16 and 17 of Rule 5 of the Rules of Impeachment Proceedings adopted by the 10-12 Congress unconstitutional. And in doing so, the Supreme Court aptly reminded it is basic that all rules must not contravene the Constitution, which is the fundamental law. In light of these, while the invitation for the respondent and counsel to participate in the committee's mini trial is well noted, we cannot, however, do so at this point on the ground that the committee
and or the House of Representatives, as well as any of its members, lack jurisdiction to conduct any form of trial or exercise any of its incidents. Absent such jurisdiction, any attempt to proceed in the nature of any form of trial or to invoke powers ancillary to it is unconstitutional. Consequently, the respondent puts on record her objection to any requests, motions, or similar efforts aimed at obtaining or fishing for supposed evidence through processes that necessarily presuppose the existence of lawful authority and jurisdiction under the Constitution, which in this case is absent. As timely stated in the appearance and consolidated answer both made ad cautelam, the respondent does not waive any jurisdictional or other objections she has to these proceedings, nor her right to seek the appropriate legal remedies. Nonetheless, she is prepared to meet the charges against her before the proper jurisdiction. Oh, dito natin makikita mga kababayan na pag halimbawa ako ang presidente, ako ang vice presidente, haharapin ko kaya yung mga klase mga tao na yon na nasa sinasabing Justice Committee? Ikaw yung naharap dyan. Pagdating mo pa lang, kaharap mo pa lang sila, binabastos ka na. Alam mo na nababastusin ka, magbastusan na lang pala tayo. Sige, bastusan tayo. Ayun, hindi sinipot. Anong konklusyon nila? Anong comments nila sa taga Justice Committee, karamihan sa kanilang mga members? Insulto daw. Anong gusto ninyo? Anong gusto ninyo? Anong ini-expect ninyo sa ginagawa ninyo ni BP Sara? Palakpakan kayo? Ha? Sa inyong ginagawa, gusto pa ninyo gusto nyo pang respeto? Di ba ang ginagawa ninyo bardagulan? O ngayon, tinapatan kayo ng bardagol. Sinasabi ninyong walang respeto, walang modo? Naiinsulto kayo? Yun ang sinasabi, kung ano yung tinanim mo, yun ang anihin mo. Ano? Gets nyo na? Ito sa sinasabi sa depensa. Mga kababayan, pag panoorin nyo itong buo, hindi to natapos itong video, pero yung pinaka-summary doon sa gusto nilang ipaabot sa mga tao, bakit hindi sumipot sila doon sa sinasabi nilang mini trial. Dahil walang pwedeng trial maliban sa Senado. Sa sobra nilang daldal, mini trial, ayun, na mini sila sa kanilang trial. Tuloy natin dito, panoorin ito. May matutunan tayo rito mga kababayan. Dahil pag panoorin natin yung sa Justice Committee, yung ngiwi lang, yung dalawang kongresista doon, yung dalawang ngiwi at saka yung pangiwi-ngiwi. Padala-dala pa ng piatos. Oy! Sardinas, si Percy, Congressman Percy. Kahit isang truck pa yung piatos mo, hindi yun uubra sa didma ni Inday Sara. Nagdala-dala pa kayo ng props? Ano pinuntahan ninyo? Parte? Ano pinuntahan ninyo? Basketball o may cheering? Entertainment? Pinuntahan ninyo? Dala-dala kayo ng props?
Tapos hindi lang kayo sinipot, iniinsulto na kayo. Ano sa palagay niyong ginagawa ninyo? Sa ginagawa niyo, gusto niyo puri? Tanungin ng sarili niyo, kapuri-puri ba ang inyong ginawa? Unang-una, sinong nag-initiate kayo? Sinong nagatong doon sa mga tao? Kayo. Tapos sinong nag-endorso dyan sa mga reklamo? Kayo. Sinong pasimuno dyan sa mga hiring-hiring? Kayo. Yung wala sa inyo, yung hindi pa nyo natanggap ngayon, alam nyo kung ano? Karma. Darating na yun, darating na yun. Di natatagal yun, di abot ng 2028. Meron. Yung mga mukha ninyo, lahat nakaharap na sa likod. Thank you. We will now open the floor to questions para hindi tayo maubusan ng oras. Ito po si Attorney Michael Powa. Ito po ang dating spokesperson ni Inday BP at siya ang sa DepEd dati. Yung DepEd Secretary si BP Sara. So, tuloy po natin, pakinggan natin siya dahil may matutunan tayo dyan. Dahil dito tayo matuto sa mga taong marunong. Good afternoon. Hi ma'am, hi sir. I'm Gabriel Samontego from TV5. Natapos po yung hearing ng Committee on Justice and there were several motions po na natakil sa hearing where they want to issue subpoena doon sa mga ilang dokumento, doon sa mga financial transactions, IDR, including yung attorney po kasama doon sa pinasubpoena. Maybe just get your reaction on that. And ano po dito ng defense team since ito nga may mga hinihiling na yung committee na mga dokumento na mapresenta o matakil doon sa pagkakas. Thank you. Unang-una sa lahat, I guess I'll have to address yung subpoena that was issued against myself. I will wait for the subpoena. Titingnan ko kung ano yung laman ng subpoena. Dito lang nga makita natin mga kababayan kung nasa pag-iisip sila, ito ay hearing na daw, determinado, i-determine lang nila yung totoong mga ebidensya. Saan ka pa? Ang gusto nga nila magdala ng ebidensya sa BP Sara doon sa tinatawag nila na mini trial. Ibig sabihin, mini court na niya tawag. Dahil hindi ka pwede mag-trial pag wala ka sa korte, di ba? Kailangan mo mag-trial na sa korte. Tapos tinatawag nila mini trial. Ibig sabihin, nasa mini court sila. Basic expedition. Naghanap pa sila ng mga ebidensya. Saan ka pa? Dahil wala sila makuhang ebidensya na kung saan-saan mapupulot sana nila po nag-research sila pero wala talaga makuha sila dahil walang nakitang mali doon sa pinaparatang nila kay BP Sara. Kaya ito, pati yung dating spokesperson ni BP Sara, ayun, sinama. May subpoena. Alam mo mga kababayan, pag tapos nito, pag may kasunod pa itong hearing, buong angka ng ni PRRD ipapasapwina na nila. At lahat na sumusuporta sa Duterte may sapwina. Dahil sa paghanap nila ng ebidensya. Dahil wala sila nakuhang ebidensya Atat na atat sila. Dito lang
Mini trial daw sila. Nasa mini trial, ha? Ilang bisis natin maririnig doon sa ngiwi na baba ni ni Luistro na mini trial. Ano na ibig sabihin ng mini trial? Ha? At dito sa sinabi kanina, doon na attorney na kasama ni attorney Mike, wala daw yun sa Ligang Batas. Dito natin makikita mga kababayan, itong mga kagaguhan lang nila ginawa nila. Kagaguhan lang. Karamihan sa mga Pilipino ngayon, lalo na dyan sa parting Kamaynilaan, sa ating metro, pinaka-metropolitan city natin sa Pilipinas. Hindi naman siguro yon AI yung nakita ko dahil ang dami-dami mga pasahero na wala ng masakyan dahil wala nang nagbabiyahe dahil sa napakaraming dahilan, kawalan ng seguridad sa ilang hanapbuhay, isip na masahero sila, daming naglalakad. Habang nahihirapan ang mga tao, pinoproblema pa rin nila si BP Sara. Lahat na lang ang problema sa Pilipinas, mga kababayan, dahil kay Duterte. Sa mga Duterte. Pinoproblema nila. Kaya ngayon, todo effort sila dahil pag hindi talaga sana to na nagkaroon ng problema, nagkaroon ng gira dito, ismot yung nila, yung script nila. Nabulabog lang na ngayon nang nagkaroon ng problema. Kaya ito isa na makabasag. Ito na karma. Pero itong karma na to, sali tayong lahat ng mga pobre. Mga pobre lang ang nakarma rito. Tingnan natin itong mga mambabatas lahat. Lahat ng mga mambabatas, wala nag-commute rito. Hindi sila nag-commute. May mga gwardiya pa yon. Hindi rin nakaramdam ng hirap. Diba? Kaya nga, hindi nila nakikita yung paghihirap ng karamihan sa mga Pilipino, lalo na dyan sa Kamaynilaan, sa mga manggagawa, yung mga commuters, yung araw-araw. Hindi nila yung nararamdaman. Bakit po? Marami sila pera. Yun ang sinasabi natin, crisis ngayon sa walang pera. Ito may pera, kita mo, may nararamdaman ba? Wala. Tingnan mo yung mga congressman, mga senador, mga cabinet member, makita ba sa pagmumukha nila yung pag-alala nila? Wala. Ha? Aktingan lang ang dating, nag-a-acting. Kita mo yung sumasalubong sa mga repatriated na mga OFW na nag-acting, na nagdrama-drama. Pero yung mga ibang senaryo na natural na totoong nangyari, hindi naman pinakita. Sige lalong lumalayo tayo sa topic dahil kunik-kunik na ito mga kababayan. Dito tuloy tayo kay Attorney Mike. To attend. No, wala akong any intention to evade having to attend before the Committee on Justice. Although I must say I was monitoring the hearings. In fact, that's why hindi kami nag-start until matapos yung hearings out of due respect na rin to the Committee on Justice. I was a bit surprised because I think the ground stated there was that I was the one in charge of the accomplishment reports, etc., which obviously
the facts and documents would show that it was not me. No, but nonetheless, I don't see any point in not appearing. So I will definitely abide by the subpoena, subject to, of course, titingnan natin kung anong laman. Pagdating naman dun sa mga ibang subpoena that will be issued for the documents, I think it is our job as counsels to look first at kung ano yung scope ng subpoena and to see kung naayon ba sa batas yung pag-issue ng subpoena. Attorney Sheila, is there anything you wanted to add pa? In addition to what Mike had said, I think the portions of the letter that I had read earlier would answer that question. So right now, what is clear is that we have questions on the jurisdiction of the committee to conduct any form of trial. And if you had noticed also from the letter, we had stated that it's not only the conduct of the trial, but also the exercise of any and all ancillary incidents to it, which includes, of course, the issuance of any compulsory process. I cannot tell you yet how the defense would meet the orders given today at the committee hearings or how we would specifically respond to those. But we are making clear that we are questioning the jurisdiction of the committee to conduct this form of trial, whether it is something that they may have or some members of the committee may have referred to as a mini trial or as a form of hearing. But we have a fundamental question on the jurisdiction, and that fact has been made clear in the letter that we had sent to the chairperson of the committee. Last na lang po from my end. Clarification po ng chairperson and some members of the committee na ito daw pong ginagawa nila is like not like a mini trial but like preliminary investigation kung ikukumpara doon sa usual na O dito ha, mini trial or preliminary investigation. Pero sila mismo mag-iimbestiga kay BP Sara at sila ang nagparatang, wala pa ba naman silang ebidensya? Ang kanilang paratang walang detalye. Bakit nakakuha ng substance? Sufficient in substance? Sufficient in, ano ba yun? Ano ba yung isang mga termino nila? Tapos yung panghuli na, maliban ngayon, sufficient in grounds. Bakit sila nagkaroon na wala mang detalye ang kanilang ebidensya? At hanggang ngayon, sila naghanap pa isa sa pwida pa nila. Dahil tingnan pa nila, ipapakita nila. Dapat yung may pinaparatang sana nila. Ito na nakita ba? Nakuha na nila. Maghanap pa. Manggugulat pa. Pag halimbawa daw, yung bangko, pag hindi magbigay, o papakulong kayo? Opo. Martial law or power tripping? So, ito po mga kababayan, kayo na umusga. Lang natin, wala ilan natin ditong yung kulay, yung Duterte at saka yung Marcos o ano pa naman, lini ka ba kung ano-ano. Yung i-open lang yung utak mo, intindihin nyo lang kung tama ba itong ginagawa ni mo hinayupak nito. Oh. At sila may mga abogado din noon, si Dilima, si Jokno. Sino pa yung mga ibang abogado doon? Si Luistro, abogado. May utang pa yon. ginagawa. At ang sabi po, para po kay Representative De Lima, parang disrespectful daw po na hindi humarap si Vice
Vice President Sara Duterte para personally ipaalam o i-lay down yung kanyang mga rason kung bakit hindi siya dadal or haharap na dito sa pagkakas. Thank you. Right, thank you. So, you have two questions, right? Number one, if you want us to act to the statement that what the committee is conducting is not a trial, but is allegedly a preliminary investigation. Number two, you also want us to react to the statement of Representative De Lima that Ito na nga, itong nag-cutter dito, sana, ready sana tong mga microphone nila dahil importante ito ha. Ang pangit itong magka-cutter nito kung saan ito sila mag-presscon. Ang pangit na mga audio nila. Tapos ipopost tayong nakikinig dito sa ano. Ang hirap, ano pa natin, kailangan pa natin i-edit para ma-clear yung, yung audio. to the effect that the nuance of the response at the committee hearing today is allegedly a disrespect. Let me respond to the second one before I go to the first one. We regret that that's how the good representative feel, but we also had very clearly in our letter and with good intentions, because it is our duty as lawyer to put the defense or best defense available for our client. And at this point, we really feel or we believe that the committee really has no jurisdiction to conduct any form of trial. There was no disrespect intended because, in fact, we had responded to the invitation that was extended to us, signed by the chairperson of the committee, and we had submitted this even before the committee hearing today. So we don't know, we don't understand how that could be a form of disrespect. Nonetheless, let me address. Ang gusto kasi nila, attorney, yung respeto, yung magpakita sa kanila tapos babalahurain nila. Yung irerespeto mo sila sa kanilang kabastusan, yun ang gusto nila. Alam niyo po mga kababayan, yung mga nakaramang taon, itong mga committee sa 2024, ano yun? Dami lang quadcom ko, ilang kum na yun. Pambalahura lang. Paano nila binastos yung dating presidente? Nabastos nga nila. Nagawa nilang bastusin ang dating presidente. Ang vice-presidente, anong ginawa din nila? Iba binastos din. Namihasa. Ang gusto nila, ipapahiya talaga. Ang vice, ipapahiya talaga, ipamubuka talaga. Yung paratang nila na sinasabi nilang ito ang nangyari na wala pa naman silang detalye sa mga ebidensya na mga sinasabi nila. Tapos, may kapal pa sila na mukha na magsasabi na hindi sila inirerespeto ng vice-presidente. Anong gustong mangyari sa inyo? Papalakpakan kayo sa inyong mga ginagawa? Ha? Ito na mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw ano tong sinasabi dito sa depensa. Ito, hindi ito nagsasabi ng walang sinasabi dito ang depensa ni BP Inday na mali yung ginawa nila, tama yung ginawa. Sinabi nila lang kung ano ang nasa proseso ng impeachment. Ang kanilang sasagutin sa depensa, ito lang mga legalidad sa proseso ng impeachment. Ito mga hindi legalidad, lagpas na doon sa proseso, hindi na lang nila pinansin, nag-aksaya na lang ng oras.
Ang daming basura eh. Di ba ang daming basura? Ang daming basura sa mga kwento-kwento nila. Pag talagang may sapat ka na ebidensya, kahit isang offense lang sa impeachable offense lang makumit ng isang opisyal, hindi na kailangan dagdagan mo ng 2-3. Isa lang sapat na. Pag itong offense mo is impeachable at may matibay kang ebidensya, impeach yun. Ano pang gusto mo? Yatos, salin, retreat. Pag halimbawa mo sa salin, ano pa idagdag mo? Tanggalin mo naman lang yung tao. Diba? Pag may iba kang kaso, pagkatapos matanggal sa kaso, matanggal na sa pwesto, maipisma, saka mo habulin, kasuhan mo pa. Eh ngayon, dinami, ang gulo-gulo nyo. Tapos pareha pa naman kayo. Walang sapat na detalye sa sinasabi nyong ebidensya doon sa mga paratang ninyo. Eh, nga. Dalawa lang dito eh. Si BP Sara mag-game over o kayo ang nag-game over? The statement that what is being done at the committee level is a preliminary investigation, and they may be referring to the comparison of the committee level proceeding as akin to a preliminary investigation. However, if you have taken note of the past statements by members of the committee, and this is not even something that we said or stated, the term mini trial did not come from the defense. The term mini trial came from members of the committee. Oo. Alam mo natin, ang mini trial hindi talaga nanggaling sa ebidensya. Galing sa bibig ni Luis Tro. O di ba? Pag sabi natin komitiba to kabuuan, sino lang naglagay na pangalan dito? Si Luis Tro. Pero sa sobrang daldal, ito na, nakahanap na ng mali talaga itong depensa. Kaya sinusundan lang nila ang legalidad nga proseso sa impeachment. Wag. Kaya, mga kababayan, ilang ulit ko nito sinasabi, sundan mo lang yung libro ayon doon sa batas. Libro ng batas, hindi ka maliligaw. Ang problema kasi nila gusto nila magparatang sila na ang iyong kasalanan sa pinaparatangan nila, gusto nilang idakma doon sa tao. Yung mismo talagang tao, saan nila ididikit? Ay, ito akma to sa kanya. Hindi. Ang batas ay parang orasan, parang relo. Tumututok yun. Pag nakatutok sa 12, hindi mo sabihin alauna yon, 12 talaga yon. Ang nangyari sa kanila, pag tutok na 12, sabihin, yung kabila, 6 man, isama tong 6. Kaya yung batas parang orasan. Batas yun. Nakatutok sa'yo, ito ang batas. Pag sabing alas 12 mo matatawag na alauna. Yung matawag alas 11. Kaya ito ang sinusundan sa defense team ni Inday BP Sara. Kung ano talaga ang nakasulat o sang-ayon sa saligang batas na yun ang pinagbasihan ng ating mga batas. Yun, batas. Yun na sabi ko.
probably in the internet or search them yourselves to know that there have been statements to this effect that what the committee will do is sort of a mini trial. And so our response to that is, given that the Constitution only vests the power and authority to conduct trial in the Senate, then the House of Representatives or any of its committees cannot do that. And I think this is very clear also in the Duterte ruling, both in the 2025 and 2026 decisions of the Supreme Court, that constitutional parameters with respect to the conduct of the entire impeachment proceedings should always be complied with, especially given that it's not only a purely political proceeding, it is also a legal proceeding, and therefore must comply. Sila political at saka sinasabi nilang accountability, parang hindi na nila naalala yung legal. Iwan ko ba to mga kababayan na hindi ito abogado. Sila ni Lima, ni Jokno, ni Luistro, sino pa yung isa, sino pa yung abogadong iba dyan, yun lang ang, basta sila. Ano bang libro binabasa nila? Libro ng kalabaw? Libro sa baka? Na parehas lang yung laman. Ibak. Law. And what is our fundamental law? Our fundamental law is the Constitution. You don't even have to write it in any contracts or agreements or any rules. It's still written in every rules, in every contract. That's how fundamental the objection of the respondent is to the committee proceedings. Kaya dito mga kababayan na itong pag-aminda ng saligang batas natin, maganda yung amindahan dahil yung napapanood ko patungkol doon sa mga ekonomiya natin, mga polisiya sa ating ekonomiya, may problema tayo din sa saligang batas. Dahil halimbawa, magkano ba yung hatian sa mga nag-invest o tayong mga Pilipino, parang ganon. Hindi daw balanse. Kumbaga, lugi-lugi ito mga investor. So, kaya nga, bihira lang yung pumapasok na investment sa ating bansa. Pero pag itong mga tao na naman, nangingialam sa ating saligang batas at gusto na itong galawin, napakadelikado. Mga kawatan, delikado talaga. Mga kawatan, yung bahay mo, andyan yung bahay na lecture yung dati ni Pangulong Duterte. Yung konstitusyon natin, bahay natin yun. Huwag mo na pakialaman yung bubong, huwag mo pakialaman yung dingding, yung mga poste, huwag mo pakialaman. Pag pakialaman mo yun, may mapasok ka dyan isang kwarto, ayun, simot. Wala, tayo mga Pilipino, pag pakialaman doon, yung paghihirap natin ngayon, ako po, lalo pa pag ito mga tao to pakialaman yung batas natin, nako. Dito pa tayo ngayon sa era ng bendalo. Kaya, dito pa lang sa impeachment, paano nila ginawa? Paano na kung mapakialaman ang ating saligang batas? Wala. Patay. Pati ipis. Attorney Joseph Federal from Manila. In
in asserting the unconstitutionality of the House jurisdiction over the impeachment complaint, what are we trying to achieve here po ba? Are we trying to stop the House hearing? Or have we made any legal move na ipahinto to? Or it's just a mere position ng defense team? Well, for now, that's really the position of the defense team na unconstitutional yung nangyaring proceedings, di ba? Ngayon, ang tinitingnan natin, ang sinasabi talaga natin dito, just to simplify things, sa Constitution, very clear naman yung nakasulat. No? Number one, ang initiation ng impeachment proceedings that belongs to the House. That's an exclusive power of the House. We're not contesting that. No? But, pagdating sa trial, that power exclusively belongs to the Senate. Napaka-clear niyan. Kaya ang sinasabi lang namin dito is hindi naman pwede dito sa pag-initiate pa lang ng proceedings nagkakaroon na ng tinatawag na namin na mini trial. At again, kaklaruhin ko lang yung i-emphasize ko lang yung nasabi na ni Attorney Sheila. Hindi po sa amin ang galing yung term na mini trial. Yan po ay galing sa mga statements no ng either Committee on Justice or even other personalities. So hindi po sa amin ang galing yan. That's why we're contesting it. Ngayon, ano ba ang trabaho para sa amin ng Committee on Justice? At least sa aming pananaw. And again, with all due respect no, to the members of the committee and the committee itself. Ang trabaho po ay to determine, sabi nga nila, kung ito ay iaakyat na sa plenaryo at iaakyat na eventually sa Senado, hindi ba? So ang parati namin sinasabi, kahit sa previous interviews ko, ang gagawin lang naman is to evaluate the complaints and the evidence at hand. No? Kung ano yung mga naka-attach na ebidensya doon sa complaint. So yung pagpapatawag ng mga witnesses and all those things and asking for documents, that goes well and beyond, di ba? Yung evaluation lang kung ito ay dapat mapunta na sa plenaryo at nang sa ganun ay maiakyat na sa Senado. So sa ngayon, are we going to question this? Kasi I think that was your question talaga. Of course, that possibility is always there. Diba? But hindi po namin magsasabi ng anything categorical. Ito ay dapat pag-usapan hindi lang namin, pero pati na ng aming kliyente. At tingnan natin kung anong nangyari. That's why we have been monitoring these proceedings from day one. And then we'll let you know kung meron naming decision ko doon. Sir, follow up. Since you are acknowledging that the House of Representatives can initiate the impeachment trial, the impeachment proceeding, whatever, bakit dun po sa we're not attending doon sa mga invitations ng House of Representatives? And follow up is, are we surely attending the Senate hearing once it prospers, case prospers? Number one, dun sa tanong niyo po, it's not just we're acknowledging, no, that's clearly stated naman in the Constitution na sila talaga ang may exclusive power to initiate impeachment proceedings. Why are we not attending? I think it was clearly stated in our letter. It's because we are objecting. There's a fundamental objection to the proceedings itself because for us, this goes well and beyond what is contemplated within initiation of impeachment proceedings. As to the Senate, wala pa tayo doon, no? Pero pag dumating man doon, talaga namang kami naman ready na sagutin. Parati naman natin sinasabi, ready nating sagutin ang mga alegasyon laban sa Vice Presidente sa tamang forum. And at sa atin, pagdating sa pagkakaroon ng trial, whether mini trial or full-blown trial, that is not in the House, but that's actually in the Senate. Thank you. Malinaw po mga kababayan. Ito, ang linaw-linaw. May natutunan natin dito kay Attorney Mike. Doon, anong nakukuha natin doon? Doon sa Justice Committee. Para lang, mga hambugiro sila lahat. Puro lang mga hambog. Padala-dala ng props, papurma-purma doon. Paglabasan, kanya-kanyang papriskon. Ayun, pag tinapatan na naman papriskon, ano na, hindi na daw sila inirespeto. Naghanap pa ng respeto yung mga gunggong tanungin yung sarili nyo, respeto ba yung mga ginagawa ninyo?
doon sa ano, ah, video doon sa Inquirer, naku po, matatawa ka doon sa mga comment. Walang laman. Nag-cheer doon sa pinapanood nila na wala naman din kalaman-laman. Kaya naisip talaga nila nitong nasa defense team, sinasabi na lang, "Ay, ma'am, huwag ka na lang pumunta doon. Blanco mo yung pinuntahan natin, tapos tayo lang meron, baka mapahamak lang sila, baka mag-game over pag pumunta tayo. Buti na lang, binigyan kayo ng pagkakataon." Oh, Hello, sir. Kanina po yung naglabas ng statement si Vice President sa ating Duterte at sinabi nga niya na ang gagawin na patuloy o ang isang nagawang patuloy ay isang fishing expedition. Pwede po ipaliwanag to bakit ito na sakit ng diesel. Well, again, I have to premise my answer with I'm no longer the spokesperson of the Vice President. So napakahirap naman na maglagay ng salita, no? Mag-interpret ng kanyang mga sinasabi. But at least based on our conversations, nakita naman natin, yun naman talagang posisyon natin when you evaluate these impeachment complaints. The evaluation must solely remain with the complaints and the pieces of evidence attached. Di ba? Ngayon, if you will go beyond the evidence attached and start asking for documents left and right, when our first argument nga, kung matatandaan nyo, is wala man lang ultimate facts yung complaints. No? And then yung mga naka-attach na ebidensya, wala rin naman doon na nagsasabing o nagpapatunay na may krimen na kaagad na nangyari. And so if you go beyond that, that is what we're saying na fishing expedition. No? yun. Yun. Malinaw ha, malinaw. Malinaw. Ang linaw naman. Diba? Yun ang ginagawa nila sa Justice Committee. Wala naman pala. Kaya nga, bumubuka yung ilong ni Ridon na atat na gustong ipasapina, ipakuha, gustong bulat-latin yung mga bangko kung ano-ano puntahan dahil wala palang laman. Doon, paano na yon? Wala palang laman. Buti pa yung ilong mo, baka may kulangot pa. Na rin ang pinaparating ng ating Vice Presidente. Pangalawa, katulad ng mga issue na nilabas sa kanyang salin, doon sa desisyon ng Supreme Court sa Duterte versus House of Representatives, malinaw na nakasaad doon na ang impeachable offense ay yung mga offense na allegedly na-commit ng impeachable official within his or her term. At malinaw naman doon sa pinakita na karamihan doon sa hinihing documents ay not within his or her, within the term of the Vice President in this case. No? So, marahil doon ang gagaling ng ating Vice Presidente. Doon sila nakakita ng mali. Totoo naman yung sinasabi ni Ropos na yun lang talaga. Halimbawa ito, bilang Vice Presidente, yun lang siya, nabisi siya. Yun ang tatingnan. Paano? Titingnan yung sa 2007 pa, mula pa yung 2007. Jadi doon, noong 2007, saan siya? Baka pisot pa yun. Ito ay nabasa.
I'd just like to note lang po yung mga subpoenas regarding dun sa subpoenas regarding Versailles. Congressman Rodriguez said na it's a form of fishing expedition. That's why he objected to the motion raised by the panel. Pero sa tingin niyo po ba, pwede ba muna natin sabihin na natin ma-control dito or prevent dito? Kasi yun nga, as Lucas Rodriguez nga, is a legal expert saying na it's a fishing expedition. And baka nga po tayo ito sa nangyari sa Corona impeachment trial na fishing expedition. So, what's your take po doon sa mga subpoena sa NPP and pati na rin yung mga bank records na rin kay BP and kay Atty. Mansa? All right. I think I've made this clear. And I also, again, say that if the objection of the respondent goes into the matter of jurisdiction, meaning does the committee have any power or authority to conduct a mini trial or whatever it is that they will call it, including the examination and cross-examination of witnesses, issuance of compulsory processes for the introduction, reception, and examination of evidence. Our position has been made clear in the letter. That authority and all the incidents of that authority should only be exercised by the Senate. Because why? Again, we go back under Article 11, Section 3, Paragraph 6. It's only the Senate that can conduct trial, that can examine witnesses, that can cross-examine witnesses, that can issue subpoena for the production of evidence. In fact, if someone here earlier asked, this is akin to a preliminary investigation. You know, under the current rules of preliminary investigation and inquest proceedings, even the matter of deciding or resolving the complaint is only limited to the complaint and the counter affidavits of the respondent and other affidavits and the evidence at hand. Nothing beyond evidence at hand. And let me clarify this because it might be that the idea that just because a respondent did not appear and sent a letter instead through the lawyers stating the reasons for non-appearance, which raises issues on jurisdiction, doesn't mean that she or us or we are just raising technical issues. Because I think every lawyer knows that the matter of jurisdiction is always substantive. It cannot even be waived, cannot even be, subject of any agreement. Once a body, once a tribunal acts beyond the powers vested in it by the Constitution, that cannot be allowed. Last question na lang po from my end. Good afternoon po. Diana Kayasa from the Philippines Bar. Sir, just to be categorical about it, so may plan kayo to question the constitutional proceeding sa House. So kailan kayo mag-decide na mag-file na ng petition sa Supreme Court? And second po, ano po yung magiging action natin next? Meron bang 3 hearings pa ang House Committee on Justice? So ganito na rin po ba yung scenario natin na walang a-attend ng mga lawyers except sabi nyo nga-attend kayo dahil may subpoena kayo. Walang a-attend na lawyers and even si Vice President Sara Duterte. Well, number one, hindi ko po sinabing may plano. Ang sinasabi ko lang po is, of course, there's always that possibility. Alam niyo, maraming nagpe-frame the past few weeks. Sinasabi, aakyat yung mga yan sa Supreme Court.
as if it's a wrong thing. No? Our job as lawyers is to protect the client and the rights of the client, no, against harassment and all of these kinds of things. And sa ngayon, ang sinasabi namin is that is always a possibility, especially O, kita niyo ha, ito ang abogado ni VP Sara. Pinoprotektahan niya ang kanyang kliyente. Ang abogado natin sa palasyo, si Ate Claire, pinapahamak niya ang presidente. Naalala ko tuloy matino talaga to. Matino, inaalala niya ang kapakanan ng kanyang kliyente. Kung ganito sana pag-iisip ni Ate Claire, no? Naku po. Ang taas kaya ng rating kaya ni PBBM. Pero habang yon ang ugali ni Ate Claire, ayun. Ugali niya yon. Ay, nako. Iba naman. Balik tayo kay Attorney Mike. ko lang yung sinabi ni Atty. Sheila, our objection to the proceedings is fundamental. No? Hindi to mere technicality. We are saying na ang sinasagawa ngayon ng committee, at least sa aming pananaw at sa aming posisyon, is labas na sa kapangyarihan nila dahil yung trial, mini-trial, full-blown trial is really vested upon the Senate. Ngayon, Ayun. Mali na sila doon. Klaro na, galit talaga sa kanilang bibig. Yung mini-trial, sila nagsabi mini-trial. Ibig sabihin, ginawa nila ang committee yung mini-court. May trial Di ba? Mini-court and mini-trial. sunod na hearings, hindi muna kami magkokomento, ma'am, tungkol dyan. Dahil syempre, we are monitoring the developments as they come. And as lawyers, although of course, we are ready to anticipate anything and everything that comes, we are also not inclined to telegraph what we plan to do. Thank you. Natural, di mo talaga ipaalam kung anong mga strategy mo. Nasa dipinsa ka Dipinsa ka, alam mo, ipaalam mo yung dipinsa mo, di malaman ng kalaban, mapakada sila. Ngayon, hindi nila alam yung strategy ng dipinsa. Ayun. Tuloy. Hindi sila sinipot. So, tama naman dahil nakikita itong abogado na sabihin tayo, Vice, parang wala talaga sa tamang pag-iisip itong kaharapin natin, mapahamak lang tayo. Pag ipapahamak mo lang tayo, di tayo sisipot, di para sila na lang yung mapahamak. Ayun, napahamak sila sa sarili nilang ginagawa. Diba? Oh. Good afternoon po, Eliza Ercina from IBC News. If ever the Senate conduct the hearing, can we expect your appearance as well the appearance of VP Sara? Again, I think our letter is clear. We cannot participate in a proceeding that we think is unconstitutional. We cannot have the vice president appear before a body exercising a power or authority that is vested by the Constitution in another tribunal. If you notice from the letter that we sent on March 24, 2026, the penultimate paragraph of that is pretty clear that considering that the requests, motions, or similar efforts aimed at obtaining evidence through processes that necessarily presuppose
local authority, then, which in this case, we believe is absent, then we cannot participate in the proceedings. This is not even something new. This is something that every lawyer questioning the jurisdiction of the court on behalf of his or her client. Definitely po. Okay. Parang iteration na ng mga naunang question. So since you are not recognizing the jurisdiction of the committee, hindi niyo po ito-comply ang any subpoena na hindi expected si Vice President o you na mag-appear sa House hearing. Yun po. Let me clarify. Kasi baka ma-misconstrue eh. What we are not recognizing is the authority or power to conduct mini trial. Now, with respect to the power of the House of Representatives to initiate impeachment proceedings, that's stated in the Constitution. We recognize that. Again, what we do not recognize is the authority to conduct any form